Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi nauubusan ng China sa mga pakulo nito na talaga namang umaagaw sa atensyon ng mundo. Pinag-uusapan ngayon ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea at ang tila pambubul nito sa mga bansang nakapaligid sa South China Sea, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Handa nilang gawin ang lahat para lamang mapatunayan nila na sa kanilang mga teritoryong inaangkin nila sa South China Sea kahit pamalagay sa panganib ang buong mundo. Hindi iniisip ng China na ang kanilang mga ginagawang aksyon sa South China Sea ay para lamang lumawak ang kanilang teritoryo na maaari ding maglagay sa maraming bansa sa isang digmaang hindi nanaisin ng marami na mangyari. Ito din ang kanilang ginagawa pagdating naman sa pagpapayaman ng kanilang ekonomiya. Handa nilang sirain ang mundo para lamang makahanap ng mapagkukunang yaman sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya, at tila ang pagsira na ito ay tinotoo nila at ginawang literal ng China. Usap-usapan ngayon ang paghuhukay ng China o paggawa ng butas sa ating daigdig ng may lalim na mahigit sa 30,000 talampakan. Kung ang pinakamataas na gusali sa buong mundo na Burj Khalifa na matatagpuan sa Dubai ay may taas lamang na mahigit sa 2,000 talampakan, hindi na lamang nila ito dinoble o triniple, kundi libu-libong beses itong hinigitan ng China para lamang makakuha sila ng kanilang hinahanap-hanap na yamang lupa. Imagine niyo na lang kung gaano ito kalalim, at ang biro nga ng marami ay baka maarok na ng hukay na ito ang tinatawag na impyerno. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng China? Ano na namang pumasok sa isip ni Xi Jinping, ang Pangulo ng China, upang hukayin ang Earth crust? May nais na naman ba silang patunayan? Ano nga kaya ang kanilang hinahanap at kinailangan pa nilang humukay ng ganoon kalalim? Makikita sa larawan na ito ang mga nagtatrabaho sa isang oil company na may hawak na isang mahabang banner sa Tarim Oil Field sa Taklimakan Desert ng Shaya County sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region ng China. Ito ay sumisimbolo ng kanilang pagsisimula ng paghukay sa isang superhole noon pang nakaraang taon. Parte umano ito ng exploration efforts ng China para makakuha ng mas maraming langis sa kanilang bansa. Sa ngayon, alam naman siguro nating lahat kung anong hinahanap ng China. Ginawang paghukay na ito ng China sa Sichuan Basin sa timog kanlurang bahagi ng kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto sa China, ang rehiyon na ito ay major area para sa gas production at naniniwala ang mga engineers na marami ritong gas reserve, kaya ito ang kanilang napiling hukayin. At sa maniwala kayo't sa hindi, ginawa ito ng China ilang linggo lamang matapos nilang i-anunsyo ang kanilang gagawing paghukay naman sa Tarim Basin, ang Northwest Autonomous Region ng Xinjiang, na kung saan aabot sa mahigit 35,000 talampakan ng lalim ng magiging hukay. Kung matatapos ito ay tatanghali ng dalawang hukay na ito ng dalawa sa mga pinakamalalim na hukay na ginawa ng tao sa buong mundo. Pero ayon sa China, nais umano nilang pag-aralan ng mundo at kung ano-ano ang nasa kailaliman nito. Noong taong 2021, ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay nagkaroon ng anunsyo tungkol sa Deep Earth Exploration at nais nilang manguna sa eksplorasyon na ito. Pero bukod sa nais na ito ng China, paraan din ito upang makadiskubre pa ng yamang mineral at mga energy resources. Sa pamamagitan din umano ng eksplorasyon na ito ay maaari nilang ma-evaluate ang mga sakunang nangyayari sa mundo tulad na lamang ng lindol at pagputok ng mga bulkan. Pero paano nga ba hinuhukay ng China ang mundo?
Ayon sa ilang media sa China, ang ginagamit na drill ng panghukay ay dinisenyong humukay ng hanggang 11,100 meters o halos 36 na talampakan na huhukay sa lupa at magpe-penetrate sa mahigit 10 continental strata o layers ng mga bato. Ang layunin ng drill na ito ay maaro ang Cretaceous system. Ito ang mga bato sa pinakailalim ng lupa na nasa 145 milyong taon na ang tanda. Pero syempre, hindi ganoon kadali ang gagawing paghukay ng China dahil sa bawat yugto ng kanilang paghukay ay may tiyak silang kahaharaping problema. Habang lumalalim kasi ang paghukay ay mas nagiging mahirap ang paghukay at mas tumataas ang antas ng temperatura na malaking pagsubok para sa kanila. At habang umiinit ang temperatura ay mas humihirap din ang paghukay. Pero alam nyo ba na hindi pala ito ang kauna-unahang pagkakataon na naghukay ang tao ng napakalalim na hukay sa buong mundo. Sa katunayan, hindi din ang hukay o butas ng China na ito ang pinakamalalim sa buong mundo dahil ang bansang Russia ang may hawak nito at ito ay ang kanilang Kola Super Deep Borehole. Ang hukay naman ito ng Russia ay matatagpuan sa hilagang kanlurang parte ng Russia. Bahagi ito ng Soviet-era scientific drilling project at inabot ng 20 taon bago ito matapos. Nagsimula ang paghukay ng butas sa Russia noong mga dekada 70 at umabot ang hukay ng 40,230 feet noong taong 1989. Nahinto ito noong taong 1992 dahil ang temperatura ay umabot ng 180 degrees Celsius at sa pagkakabuwag ng Soviet Union, ang proyekto ay tuluyan na ding nahinto. Pero bukod sa China at Russia, ang mga bansang Germany at Estados Unidos ay sinubukan ding maghukay ng napakalalim sa mundo. Nagsimulang maghukay ang Amerika noong mga dekada 60 subalit nahinto ito dahil sa laki ng gastos at pundong kailangan sa paghukay. Sinubukan din ito ng Germany noong mga dekada 90 subalit hindi din naman ito nagpatuloy sa hindi malinaw na kadahilanan. Kung hindi nagtagumpay ang ibang mga bansa, maaari nga kayang China ang siyang makapagpapatunay ng mga kakaibang bagay sa ilalim ng mundo gamit ang kanilang mga makabagong kagamitan. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na buwan at taon. Ang mga kumpanyang nagsasagawa ng paghukay sa China ay mga major state-owned oil conglomerates ng China. Ang pinakahuling proyekto sa Sichuan Basin ay isinagawa ng PetroChina Southwest Oil and Gas Field Corporation, isang subsidiary ng China National Petroleum Corporation, isa sa pinakamalaking state-owned energy company sa bansang China. Ang China na pangalawang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo at world's biggest carbon emitter ay may malaki ring pangangailangan sa enerhiya. Ayon kay Xi Jinping, kailangan umano nilang masiguro na mayroon silang sapat na langis sa hinaharap. Ang China ay tinuturing na global leader pagdating sa renewable energy. Sinusubukan nila ngayong doblehin ang kanilang solar at wind energy capacity para makamit nila ang kanilang ninanais na clean energy para sa taong 2030. Pero lingid sa kaalaman ng marami na ang China din ang world's biggest producer ng planet-heating pollution at coal production. Sa dami ng kanilang mga factory sa kanilang bansa, maraming basura din ang naipoproduce ng China taon-taon. Kaya din sila kinikilalang factory ng mundo dahil maging ang pinakamalaking porsyento ng basura sa buong mundo ay sa kanila din ang gagaling. Lagi talaga ang China ay may pasabog na mapag-uusapan ng buong mundo. Sa mga lumipas na buwan ay napapabalitang ang kanilang ekonomiya ay unti-unting humihina pero hindi nauubusan ng China ng paraan kung paano na ito muling pasisiglahin. Ang China hindi basta-basta magpapadaig at handa nilang gawin ang lahat upang may mapatunayan. Tulad ng ginagawa nila ngayon sa South China Sea, wala silang planong iatras ang kung anong gusto nilang mangyari. At nais pa rin nilang patunayan na sa kanila talaga ang mga bahagi ng teritoryo natin na inaangkin nila sa West Philippine Sea.